Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Meron ka bang dasal na ang tagal mo nang hinihintay ang kasagutan ng Diyos? Nung unang dating ko sa Amerika, ako ay napasok sa isang kumpanya na sobrang ako ay na-stress. Nagkaroon nga ako ng sakit dito ng high blood. Tumaas ang aking blood pressure dahil araw-araw na ginawa ng Diyos ay lagi akong nai-stress sa mga kasama ko, hindi sa trabaho. Yung pakikitungo nila sa akin ay sobrang napakaliit ang tingin nila sa akin. Dahil ako ay bago dito, iba yung aking kulay, iba yung aking salita, ang aking accent. Kaya nandun lahat, napasama ko isang kumpanya na pag magsalita sila ay talagang masakit. Ang turing nila sa akin ay talagang iba. At ako ay nasasaktan araw-araw. At sa tuwing ako ay nasasaktan, ako ay nananalangin na sana tanggalin ang mga taong ito o sana ilipat na lang ako ng Diyos sa ibang kumpanya o sa ibang trabaho, ganyan. Araw-araw at antagal. At gusto ko nang sumuko noon. Kaya lang, dumating ang pagkakataon na merong biglang tumawag sa akin. At ito nga yung aking kumpanya ngayon, na kung saan ibang-iba dahil ang mga tao dito ay hindi sila yung racist. Pag magsalita ay magagalang at marespeto. Gustong-gusto nila yung may ibang tao, ibang lahi, ibang salita. Hindi man nila katulad ang pananalita ko, ang aking accent, ay tanggap na tanggap nila at wala kang mararamdaman na pang-i-stress sa'yo. At tuwan-tuwa ako sa aking trabaho. Kaya dito ko nakita na ang mga pagsubok pala na pinapayagan ng Diyos ay mga preparasyon lang para sa mas magandang biyaya. Ang kailangan lang ay huwag manghina. Ang kailangan lang ay magtiyaga sa panalangin. Sa Ebanghelyo ay makita natin ang isang balong babae na nagtiyaga, nagpursigi sa isang hukom. Ito yung hukom na hindi makadiyos at hindi siya maayos sa pakikitungo sa ibang tao. Kaya ibang ugali ng hukom na ito, pero sa kakukulit pagpupursigi ng balo sa kanyang hinihiling ay pinagbigyan ng hukom na ito. At sabi nga, kung itong hukom na ito ay pinagbigyan ng isang balong mapursigi, matyaga, how much more yung ating Diyos. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, na kung meron tayong kahilingan sa Diyos at tuloy-tuloy ang ating pagsubok, huwag tayong manghina. Gawin lang natin ay patuloy na magtiwala sa Diyos, patuloy na manalangin sa Diyos. Ang gusto-gusto kong definisyon ng panalangin. Ang panalangin daw ay ito yung panghawak natin sa Diyos. Pag tayo nanalangin, humahawak tayo sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Kaya huwag kang manghinawa, huwag tayong manghinawa na manalangin lagi sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nandyan lagi sa tabi natin at inihahanda lang tayo sa mas magandang kalalagyan, sa mas magandang biyaya. Kung nagustuhan natin ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Mag-iwan din tayo ng comment at mag-subscribe at mag-like at mag-share. Ibahagi po natin ang ating daily reflection. Sa mga pagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.